Sa isang lumulutang na balangkas ay makikita ang isang kulay ubing portal, na nagbabalik-tanaw sa mga pangyayaring naganap 15 taon na ang nakalipas nang biglang magbago ang mundo. Sa loob ng portal ay mababanaag ang isang halimaw na nakatalikod. Ipinapaliwanag na noon ay nagsimulang mabuo ang mga shield na siyang naging daan ng mga nilalang na may pakpak at matutulis na kuko. Tinawag silang mga demonyo. Kasabay ng kanilang pagdating ay lumitaw ang isang sistema ng mga antas at kakayahan upang magawa ng sangkatauhan na lumaban. Nagsulputan ang mga taong handang magsakripisyo upang ipagtanggol ang mundo at sila'y tinawag na mga manlalakbay. Sa kanilang hanay, bawat isa ay pumipili ng sariling paraan ng pakikipaglaban na tinatawag na mga uri o klase. May mga mandirigmang espada ang hawak, may mga salamangkero, at iba pa. Ngunit sinasabi na ang mga salamangkero ay mabagal, hirap kontrolin ang kanilang kapangyarihan, at madalas ituring na walang silbi sa labanan. Isa sa kanila, isang binatang may maitim na buhok at dilaw na mga mata, ay pumili ng uri na may bilis at liksi tulad ng isang magnanakaw. Sa simula'y naniwala siyang mahalaga ang mabilis na pag-ipon ng karanasan at pagpapalakas ng kakayahang mabuhay. Unti-unti siyang nakilala, nakapag-ipon ng di mabilang na karanasan, at kinilala bilang isa sa pinakamalalakas na manlalakbay, ang tinaguriang talam ng banal na bilis. Ngunit habang dumarami taon-taon ang mga shield at palakas ang mga halimaw, nagbago ang lahat. Mga lungsod ang nabura sa apoy at pagkawasak. Dumating ang panahon na kahit ang kanyang bilis ay hindi na sapat. Sa isang pagtitipon, hinarap siya ng kanyang kasama na si Ryazaki. Matama nitong ipinaalam na tinatanggal siya mula sa grupo nilang tinatawag na Espada ng Kaluwalhatian. Nagtaka siya sa dahilan, ngunit ipinaliwanag ng kanyang mga kasama na tumataas na taon-taon ang antas ng mga halimaw at hindi na epektibo ang kanyang mga atake laban sa malalakas na nilalang. Wala siyang kakayahang sumuporta o magpagaling, kaya't naging pabigat siya sa koponan. Idiniin pa ni Ryazaki na matagal nang lipas ang panahon kung kailan nangingibabaw ang uri ng magnanakaw, at ngayon ay mas nagagamit na lamang ito para kumuha ng materyales mula sa mga mababang uri ng halimaw. Dagdag pa ng isa nilang kasama, mas magiging kapaki-pakinabang ang isang salamangkero na kayang magdulot ng malalakas na pinsala laban sa mga pinunong halimaw. Kasabay nito, ipinahayag ng guild na tatanggalan din siya ng ranggong S dahil sa patuloy na paglakas ng mga bitak. Sa kabila ng lahat, pinilit niyang ipaalala na walang makakatalo sa kanya sa paggamit ng lason, ngunit nanatiling tikom ang bibig ng kanyang mga kasama. Sa huli, hiling lamang ni Ryazaki na ituring nilang parang hindi sila magkakilala. Sa gitna ng pagkagulat at pangungulila, naglakad palayo ang kanyang dating mga kaibigan, iniwan siyang mag-isa. Sa kanyang tirahan, nakahandusay siya sa sopa habang humihit-hit ng sigarilyo. Nakatanaw sa kawalan, inalala niya ang mga taon ng sakripisyo para sa bayan. At kung paano siya ngayoy tinuring na walang silbi. Ang abo mula sa sigarilyo ay bumagsak habang iniisip niyang naubos na ang lahat ng kanyang pera sa pagbili ng mga kagamitan at gamot, at ngayoy wala na siyang maaasahan. Wala na rin siyang kakayahang lumahok sa mga mataas na antas ng bitak dahil sa pagkawala ng kanyang ranggo. Sa isang mesa, nakapatong ang kanyang smartphone. Mula rito'y na lamang ipinadala sa China ang Espada ng Kaluwalhatian, at matagumpay nilang nalinis ang madilim na palasyo. Habang ipinagdiriwang ng dati niyang mga kasama ang kanilang tagumpay, siya na may nakamasid lamang na may malamig na anyo. Sa screen ng telepono, nag-uumapaw ang mga komento ng mga tao na nagsasabing siya'y pabigat lamang at walang saysay sa kanilang grupo. Sa gitna ng kanyang pangungulila, naisip niyang maaaring ibenta na lamang ang lahat ng kanyang kagamitan at gamot upang kahit paano'y makaraos. Ngunit ang alaala ng kanyang buong buhay na inalay sa kanila ay tila isang sugat na hindi maghilom. Hindi na niya alam kung ano ang dapat gawin. Sa biglang pagputok ng tunog mula sa kanyang telepono, nagpakita ng babala, isang S-klaseng halimaw ang lumitaw sa Tokyo. Kaagad siyang pinayuhang pumunta sa pinakamalapit na ligtas na lugar, ang sentro ng pananaliksik sa mga demonyo. Naguluhan si Akuma nang malaman ang balita. Hindi niya maunawaan kung bakit may lumitaw na halimaw sa panahong wala sa bansa ang Espada ng Kaluwalhatian. Sa kanyang isipan, nagtaka siya kung bakit tila wala ng malalakas na manlalakbay sa lungsod upang harapin ang ganitong panganib. Habang hawak ang kanyang baba, pinag-isipan ni Akikuma kung may kakayahan ba siyang talunin ang ganoong uri ng nilalang. Ang pangunahing tauhan, na may malaking peklat sa kanyang dibdib,
ay nakatitig lamang sa pader, bahagyang nakangiti. Sa larawan ay lumitaw ang isang dambuhalang nilalang na may malalapad na pakpak. Mahigpit niyang hinawakan ang espada, nagpasalamat na hindi pa niya naibenta ang kanyang mga kagamitan. Sa harap niya, umilo ang screen na may nakasulat, Chronos, ang dragon ng oras. Napaisip siya sa paimbabaw na pangalan nito, ngunit matatag siyang tumayo at nagbitiw ng pangako sa sarili na tatandaan ang araw na ito. Umalingaw-ngaw ang malakas na dagandong mula sa halimaw. Sumugod siya, tinatanggap na isa pa rin siyang manlalakbay. Habang nagpapakawala ng apoy ang dragon, nagpaalala sa kanya na ligtas nang nailikas ang mga taong bayan at kailangan na lamang niyang magtagal hanggang sa dumating ang iba pang mandirigma. Mabilis siyang gumalaw dala ng kanyang talam, ngunit natigilan ang mapansin ang bilis ng halimaw. Sa isang iglap, nabasag ang kanyang espada at isang malaking butas ang nabuo sa pader sa kanyang likuran. Lumingon siya ng may pagkabigla at humarap sa dambuhalang dragon na ngayon ay nakatayo sa kanyang harapan. Mabilis siyang dumulas sa lupa upang makalayo at agad na bumato ng palasong may lason. Tumama ito sa halimaw, ngunit laking gulat niya nang mapagtantong halos hindi napinsala ang balat nito. Muling umatake si Chronos gamit ang matutulis na kuko, halos tumama sa kanyang katawan. Sa kabila ng pagod, naunawaan niyang napakalayo ng agwat ng kanilang antas, kung hindi dahil sa kanyang bilis, matagal na sana siyang nadurage. Sa bubungan, nakatayo siyang kalmado. Alam niyang wala na siyang ibang mapipiling landas. Inikat niya ang kanyang sandata at pinakawalan ang isa sa natatanging kasanayan ng kanyang uri, ang mga kuko ng magnanakaw, na may kapangyarihang magnakaw ng bagay mula sa kaaway. Habang sumugod, inisip niyang tiyak na taglay ng ganitong demonyo ang mga makapangyarihang kagamitan, at kung papalaran, makakamtan niya iyon. Sumiklab ang isang nakakasilaw na liwanag, ngunit imbes na tumama sa halimaw, ang matalim na kuko ay bumaon sa kanyang sariling katawan. Basang-basa ng dugo, nakahandusay siya sa lupa na may bahagyang ngiti sa labi. Halos mawala ng malay, iniisip niya kung yun na ang kanyang katapusan. Yumuko ang dragon sa kanyang harapan, habang lumalabo na ang kanyang paningin. Naisip niyang palagi silang tinatawag na mga bayani, ngunit ilang minuto lamang ang kanyang nakayanan. Gayunman, nagpasya siyang kung mabubuhay siya, gagawin niyang mas malakas ang sarili. Sa kanyang palad, mahigpit niyang hawak ang isang bagay na hindi niya agad nakilala, isang gintong relo. Napagtanto niyang nakuha niya ito gamit ang mga kuko ng magnanakaw. Isinulat sa larawan ang pangalan nito, ang dial ng Diyos ng oras. May kakayahan itong ibalik ang panahon 10 taon na ang nakaraan, ngunit kasunod ng paggamit ay maglalaho ito sa lahat ng oras. Sa gitna ng sugat at dugo, namutawi sa kanyang isipan na ito ay kabilang sa isang alamat na uri, isang bagay na ngayon lamang niya narinig. Habang umuungal si Chronos, pinilit niyang tanungin ang sarili kung totoo ngang maaari siyang makabalik sa nakaraan. Ngunit wala na siyang oras. Hawak ang relo, buong lakas niyang idineklara na ibabalik niya ang oras. Sa isang iglap, bumaon ang matalim na kuko ng dragon sa kanyang katawan, laban sa likuran ng kumikislap na mga bituin. Isang kakaibang pakiramdam ang sumikop sa kanya, hindi niya alam kung siya ba'y patay na. Hindi niya nagustuhan ang pakiramdam na iyon. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, nakita niyang nakahandusay siya sa kama, may hawak na smartphone, tila nahulog mula sa pagkakahiga. Sa screen, nakasulat, 13 ng Setyembre taong 2038, alas 8 ng umaga. Marahang tumayo, binuksan ang kortina, at nagulat nang makita ang sariling anyo, mas bata, mas sariwa. Sa kalendaryo, malinaw na nakaukit ang taon, 2030. Hindi siya makapaniwala, muling inalala ang katangian ng relo. Sa sobrang gulat, tumitig siya sa kanyang status at natuklasang wala pa siyang klase. Noon lamang niya tuluyang pinaniwalaan na bumalik siya sa nakaraan. Ngumiti siya, matatag ang loob, at ipinasya na sa pagkakataong ito'y siya ang magiging pinakamalakas na manlalakbay. Sa kabilang banda, isang lalaki ang nagulat kung may nasawi. Ipinaliwanag nito na walang karaniwang tao ang kayang pumasok sa mga portal. Habang nagsisipilyo, narinig niya ang isang lalaki na may salamin na nagsasabing patuloy na lumalaki ang antas at laki ng mga halimaw at maaaring maging matinding sakuna ito para sa sangkatauhan. Habang nakatingin sa kanyang smartphone, pinagtibay niya sa sarili na tunay ngang naruroon siya sa mundong 10 taon ang nakalipas.
Matapos maghilamos, tumingin siya sa salamin at natanto na ang pagbabalik niya sa nakaraan ay isang napakalaking kalamangan. Sa kanyang imahinasyon, sumagi ang mga alahas at malalakas na halimaw. Pinag-isipan niyang kailangan niyang makakuha ng pinakamaraming karanasan at bihirang kagamitan hanggat maaari, dahil ang kanyang kaalaman ang magiging pinakamabisang sandata. Habang hawak ang telepono, napagtanto niyang unang hakbang ang pagkakaroon ng klase. Isinuot niya ang kanyang jacket, buo ang loob na kailangan niyang umabot ng antas 10 upang makuha iyon. Sa screen, ipinakita ang mga espesyal na portal para sa mga baguhan na wala pang klase. Sa isang silid, isang portal ang naghihintay. Ipinaliwanag na ang mga portal na ito ay hindi nalilinis at nananatiling kontrolado. Sa isang kuweba, nakipaglaban siya sa mga F-rank goblin. Mabilis niyang pinugutan ng ulo ang mga ito gamit ang espada, sabay ngiti habang ipinahayag na malapit na siyang umabot sa antas 6. Kasama niyang hamarang ang isang lalaking matatag na pumatay ng mga halimaw at nakangiting nagpayo kay Akoma na mag-ingat, tinatanong kung siya ba'y nasugatan. Habang patuloy na nakikipaglaban, natanong ng pangunahing tauhan sa sarili kung sino ang lalaking nasa kanyang harapan. Ang mandirigmang may hawak ng espada ay tumingin sa kanya at nagpahayag na mapanganib ang pangangaso ng mag-isa, lalo na't madaling makapalibot ang mga goblin at lumikha ng problema. Agad namang tinanong ng binata kung sino ito. May ngiting nakabuo sa kanyang mukha, ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang si Kenji, isang mandirigmang nasa antas 16 na gumagamit ng 2 kamay na espada. Ipinaliwanag nitong siya'y tumutulong sa mga baguhan sa loob ng portal na iyon at karaniwang tinatawag ng iba bilang isang gabay. Sa mga mata ng binata, tila maayos at mabuting tao si Kenji. Magkasabay silang naglakad pasulong. Habang nakikipagkwentuhan, ibinahagi ni Kenji na kamakailan ay malaki ang naging pagkalugi ng mga kumpanya dahil sa patuloy na suliranin ng mga portal, kaya't inisip niyang ang pagtulong bilang isang gabay ay magiging isang makabuluhang libangan sa kanyang pagreretiro. Ngunit nauwi iyon sa isang mas seryosong gawain. Tahimik na pinagmasdan siya ng binata, napansin na palagi itong kasunod at mahilig magpaliwanag. Sa pagpapatuloy ng laban, masiglang nilampaso ng binata ang mga halimaw at sa wakas ay naabot ang antas 10. Hawak ang kanyang espada, lumitaw ang window ng sistema na nagsasabing nakakuha siya ng 2 puntos ng kasanayan at 6 na karanasan. Tinapak siya ni Kenji sa balikat at masayang binati, sinabing mahusay ang kanyang ginawa. Nagpasalamat siya at nakinig nang sabihin ni Kenji na magiging isang dakilang manlalakbay siya balang araw. Ngunit sa kanyang isipan, naalala niya na minsan na siyang naging S-rango. Ikinagalak ni Kenji ang pag-akyat ng binata sa antas 10. Ipinaliwanag nitong sa puntong ito ay maaari na siyang pumili ng klase. At dapat niya itong pag-isipang mabuti. Nangako si Kenji na magbibigay ng ilang payo. Sa harap nila, ipinakita ng sistema ang iba't ibang uri ng mandirigma. Ipinaliwanag niyang nakabatay sa katangian at kakayahan ng isang tao ang uri ng klase na makukuha nito, at ang mga kasanayan ay maaaring makuha gamit ang mga puntos ng kasanayan. Ngumiti si Kenji at inirekomenda ang uri ng mandirigmang espada dahil maraming teknik ang maaaring matutunan mula rito. Ngunit seryosong sinabi ng binata na mas nababagay sa kanyang estilo ng pakikipaglaban ang uri ng magnanakaw. Nilinggan siya ni Kenji at tinanong kung mayroon na ba siyang nakuhang mga kasanayan, at kung alam ba niya kung paano gamitin ang mga ito. Dagdag pa nito, tinuruan ba siyang buhayin ang mga kasanayang tulad ng acceleration at reinforcement na kayang magpataas ng mga pisikal na kakayahan ng isang manlalakbay. Ipinakita ng window ng sistema ang kasanayang tinatawag na soft fall, na nagpapababa ng pinsala at nagbibigay ng resistensya laban sa grabidad. Mariing tinutulan ni Kenji, sinasabing kakaunti lamang ang pagkakataon na magagamit ito. Ngunit sa isip ng binata, tiyak niyang kakailanganin niya ito. Gumastos siya ng 5 puntos ng kasanayan upang mapaunlad ang nasabing kakayahan. Habang tinitingnan siya ni Kenji na tila hindi makapaniwala, patuloy niyang pinataas sa 3 antas ang kasanayan. Halos napahawak si Kenji sa kanyang ulo sa pagkabigla. Ipinahayag nitong naubos ng binata ang lahat ng kanyang puntos para lamang sa soft fall at inakusahan siyang tanging para sa isang simpleng magsasaka o karaniwang eskrimador bagay ang ganitong uri ng kasanayan. Ngunit mariin niyang ipinaliwanag na hindi yun lubusang totoo. Sa isang sulyap ng sistema, pinindot ng binata ang tab ng Gravity Master.
Ipinakita rito ang isang figurang nakasuot ng hood, may hawak na mansanas na nakabalot sa enerhiya. Ipinaliwanag na ang natatagong klase na ito ay lumilitaw lamang kung lahat ng puntos ay ginugol sa tamang kasanayan, isang kondisyon na bihirang mangyari. Binigyang diin din na kahit natuklasan nito makalipas ang maraming taon, kakaunti ang pumipili dahil sa sinasabing kahinaan ng kakayahan nito. At kahit 10 taon pa ang lumipas, walang nakasagot sa tunay na hiwaga nito. Ngunit sa alaala ng kanyang mga laban bilang S-rango, naunawaan niya ang tunay na esensya ng kasanayang ito. Sa harap ng kanyang paningin, lumitaw ang nakasulat, ang Gravity Master ang pinakamalakas na klase sa lahat. Isang pop-up ang nagtanong kung nais ba niya itong piliin. Nagulat si Kenji, sumigaw na huwag muna dahil isa itong klase ng salamangka at maaari pa siyang pumili ng uri ng mandirigma. Ngunit ngumiti ang binata at buong kumpiyansang pinili ang Gravity Master. Lumitaw ang abiso na nakuha niya ang kasanayang Gravity Magic and Control. Masayang tumayo ang binata, puno ng kasiyahan sa kanyang desisyon. Sa kanyang isipan, pinangako niya na sa pagkakataong ito'y tiyak na magiging pinakamahusay na manlalakbay siya sa buong mundo at hindi na muling mararanasan ang dati niyang pagkatalo. Ngunit hindi maitago ni Kenji ang pagkadismaya. Ipinaliwanag nitong hindi angkop sa kanya ang isang uri ng salamangka, at malaki ang posibilidad na hindi siya magtagal sa laban dahil napakahirap ng ganitong klase. Malungkot na sinabi ni Kenji na sa panahong yun, mas pinahahalagahan ng lahat ang mga melee class kaysa mga uri ng salamangka. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang lumitaw malapit sa kanila ang isang halimaw na may pulang sombrero, isang antas 17 na nilalang. Nanlaki ang mga mata ni Kenji at napasigaw. Hindi makapaniwala kung bakit may ganoong uri ng halimaw sa lugar na iyon. Mabilis na sumugod ang kalaban patungo sa isang babae, ngunit agad siyang sinangga ni Kenji. Nakatitig ito sa unahan na may kaba, na pagtatanto na narito siya dahil hindi pa siya ganap na sigurado sa sarili niyang lakas sa isang tunay na laban. Habang nag-iisip ng pagtakas, napansin niyang ang mga manlalakbay na naroon ay wala pang nakalalagpas sa antas 10. Napangiti siya ng bahagya, nagpasya na dapat siyang kumilos. Mabilis na hamarang si Kenji at sumugod, sumigaw na tatangayin niya ang halimaw at pinaalalahanan si Akuma na tumakbo. Ngunit may inis na tumingin ang binata sa pulang sombrerong kaaway. Pinagmamasdan niya ang laban at napagtantong hindi ito matatalo ni Kenji. Muling naitulak si Kenji ng goblin, damapo sa gilid at kitang-kitang hindi ito sanay humarap sa mas mataas na antas na kalaban. Hawak ang espada. Sumigaw si Kenji kung may naroroon bang mandirigmang mas mataas sa antas 15 upang sumaklolo. Habang pinapanood ng mga manunood ang laban, pinag-uusapan nilang tiyak na mahihirapan si Kenji at isa lamang pagkakamali ang maaaring ikamatay niya. Pinagmamasdan ng binata ang sitwasyon, nalulungkot na hindi niya halos masundan ang mga galaw ng kalaban. Mahigpit ang kanyang pagkakakuyom ng kamao. Iniisip na napakahina pa ng kanyang puwersang grabidad at kulang siya sa kaalaman tungkol sa bagong kakayahan. Ngunit naalala niya ang malasakit at kabutihan ni Kenji. Sa ngiti ng binata, pinasya niyang hindi niya kayang iwan ang ganoong uri ng kasama. Hinugot niya ang kanyang espada at buong tapang na tumakbo, sumisigaw na hindi niya kayang talikuran ang kaibigan. Hinadlangan ni Kenji ang mga hampas ng kalaban, nagsisigaw na huwag lumapit dahil napakalakas ng goblin. Iginiit niyang mahina ang uri ng salamangka at sa ganitong laki ng agwat, tiyak na mamamatay si Akuma. Ngunit kalmado itong nagpahayag na susubukan niya ang kanyang bagong kapangyarihan laban sa Red Cap. Tumalon siya mula sa lupa, buo ang loob na ipagsapalaran ang kanyang buhay upang malaman kung hanggang saan ang kakayahan ng pinakamalakas na klase. Kung hindi nila mapipigilan ang halimaw, wala silang pagkakataong makatakas. Sa isang iglap, itinumba ng halimaw si Kenji at muling sumugod. Sinigawan siya ni Kenji na tumakbo, ngunit nakaiwas siya sa matinding atake. Doon niya napagtantong ang kahinaan ng mga uri ng salamangka ay nasa kanilang pisikal na limitasyon, sapagkat malaki ang pag-asa nila sa tulong ng iba. Ngunit ang Gravity Master ay naiiba. Sa kapangyarihang gamitin ng mana kapalit ng pagpapalakas ng katawan, kaya nitong tumbasan ang pisikal na kakulangan. Sa galit, pinakawalan ni Akuma ang kanyang puwersa, lumitaw ang apoy na kulay lila habang binawasan niya ang grabidad sa paligid. Sa gulat ni Kenji, biglang bumilis ang kanyang galaw. Kalmado ang binata habang hawak ang espada, nauunawaang sa pamamagitan ng pagpapababa ng grabidad,
naging mas mabilis at mas madaling basahin ang kilos ng kalaban. Sa tindi ng laban, umatake ang Red Cap, ngunit naiwasan niya ang atake at agad na gumanti. Naalala niya ang libu-libong laban noong nakaraang buhay na tanging bilis lamang ang kanyang sandata. Lumuhad ang Goblin hawak ang sugat. Hindi makapaniwala si Kenji na sa kabila ng pagiging mababang antas at pagkakaroon ng klase ng salamangka, nasugatan nito ang Red Cap. Nagpatuloy si Akoma, naniniwala na ang Gravity Master ay isang natatanging klase na may mataas na pisikal na kakayahan at, sa wastong paggamit ng mana at tamang kasanayan, may taglay na kapangyarihang higit pa sa lahat ng inaasahan. Ngumiti siya habang naiisip na sa unang yugto ng laban, madaling hulaan ang mga galaw ng mga halimaw, at sa kanyang bilis, malaya siyang makakaiwas. Gusto sanang tawagin ni Kenji ang kanyang pangalan, ngunit naunahan siya ng binata. Sumigaw si Akoma, inuutos na sabayan siyang umatake. Nabigla si Kenji, halos mabuka ang kanyang bibig, ngunit agad ding sumugod, hawak ang espada. Sa tamang sandali, ngumiti si Akoma at pinakawalan ang kanyang salamangka. Gumuhit ng mga kadena ng grabidad na lumibot sa Red Cap, nabigla ang halimaw, ngunit agad dumating si Kenji, buong lakas na hamampes ng espada. Tumilapon ang Goblin, at ilang saglit lang, wala nang buhay sa lupa. Lumitaw ang abiso ng sistema, nakakuha siya ng 28 puntos ng karanasan, at tumaas sa antas 12. Napangiti ang binata, ipinahayag na nagawa nila. Sa kanyang isipan, tiyak na sa tulong ng Gravity Master ay maaabot niya ang pagiging pinakamalakas na manlalakbay. Hindi makapaniwala ang mga nakamasid. Namangha silang natalo ang Red Cap ng isang baguhang mukhang walang gaanong karanasan. Si Kenji naman ay hindi makapaniwala ni hindi niya nayanig ang halimaw, ngunit sa mababang antas, nagawa iyon ng kanyang kasama. Sa loob-loob niya, hindi niya na maituturing na simpleng henyo ang binata. Higit pa roon ang kanyang nakikita. Ibinaba ng binata ang kanyang espada, walang imik, at saka napabuntong hininga. Kumapit siya sa isang bato, nagtawanan kahit nang hihina, napansin na halos wala nang natirang mana sa kanyang katawan. Batid niyang napakalakas gumamit ng enerhiya ang kanyang klase. Hindi niya halos mag-alaw ang kanyang mga daliri at pinas siya na pag-isipan nito sa ibang pagkakataon. Tahimik siyang pinagmasdan ni Kenji, at sa huli ay ngumiti. Yumuko ito, nagpasalamat, at tinanong kung maaari ba siyang tulungan. Sa ngiti ng binata, sinagot niyang labis siyang magiging utang na loob. Karga siya ni Kenji sa kanyang likod, sabay sabing marami pang mabababang antas na manlalakbay ang umaasa sa kanilang dalawa. Tahimik na nagpasalamat si Kenji sa isipan habang nakatingin sa unahan. Labis ang kanyang pasasalamat hindi lamang dahil nailigtas ang kanyang buhay kundi dahil tinulungan din siyang mapagtagumpayan ang sariling takot. Matagal na siyang kinyulang ng tapang upang harapin ang mga malalakas na halimaw kaya't nakuntento na lamang siyang manghuli ng mga mas mahihinang nilalang. Subalit ngayon, napagtanto niyang tinulungan siya ng binata na gawin ang unang hakbang pasulong. Naunawaan niyang marahil ay dumating na ang panahon upang tapusin ang kanyang papel bilang isang gabay. Habang naglalakad siya sa lupa, nakapikit naman ang binata sa kanyang likuran, karga niya, at siya'y nakangiti sa kagalakan na nasaksihan mismo ang pagsilang ng isang bagong bayani. Sa gitna ng kalsada, tumingala si Kenji sa kalangitan, nagbigay pugay kay Akoma sa katahimikan. Samantala, naglakad ang binata sa loob ng bulwagan ng pagtanggap, nagpas siyang lalo pang magpataas ng antas matapos malaman ang kakayahan ng kanyang mahika ng grabidad. Alam niyang hindi magiging madali ito kung siya lamang mag-isa. Pinaikit niya ang kanyang mga mata, nag-isip na marahil ay kailangan muna niyang maghanap ng pansamantalang pangkat. Sa mesa ng pagtanggap, napansin ng tagatala ang kakaibang klase ng binata. Mahina siyang napabulong na hindi pa kailanman nakarinig ng isang Gravity Master. Pinagmasdan niya ito, saka pinansin na bagamat tila isang klase ng salamangka, napakababa ng estadistika nito kaya't marahil ay hindi angkop sa tunay na labanan. Nanatiling tahimik ang binata, bagamat may bahagyang pagkairita. Itinaas ng tagatala ang kanyang kilay at sinabing mayroon silang ilang mabababang antas na pangkat sa kasalukuyan. Bagamat may kaba, nagpahayag ang binata ng hanggarang makita ang mga ito. Tiningnan siya ng tagatala, ipinaalala na napakababa ng kanyang estadistika at tiyak na magkakaroon ng mga kahirapan. Napayuko ang binata, naisip na bilang isang bihira at halos hindi kilalang klase, asahan na niya ang malamig na pagtanggap ng iba.
Gayunman, yumuko siya ng bahagya at hiniling pa ring makausap ang mga pinuno ng mga pangkat. Biglang lumapit ang isang lalaking may buhok na kulay ginto. May mapanuyang ngiti itong nagtanong kung nagkakaroon ng problema ang tagatala at marahil ay hindi na dapat maging mapilit ang panauhin. Saglit na tumigil ang binata at tumingin dito. Ang dumating ay agad nagpakilala bilang si Yusanami Asho, pinuno ng kilalang pangkat na Thunder Knights. Sa kanyang tabi, nakatayo ang dalawang kasamahan. Mabilis na umalingaw-ngaw ang bulungan ng mga nakapaligid. Nakilala si Yusanami bilang isang mandirigma ng pambihirang uri. May yabang nitong ipinahayag na ang mga klase ng salamangka ay walang silbi. Ipinakita niya ang kanyang espada at biglang nagpakawala ng isang malakas na hampas ng kidlat, nagpapasiklab ng liwanag na hinangaan ng mga tao sa paligid. Marami ang namangha, nagbigay ng papuri sa pambihirang klase ng Thunder Knight. Ngumiti siya nang may pagmamataas habang tinatanggap ang mga papuri. Nagpaalala ang tagatala na bawal gumamit ng kasanayan sa loob ng guild, ngunit mabilis na idinahilan ni Yusanami na nais lamang niyang ipakita ang kanyang lakas sa isang baguhan. Kasunod nito, binanggit niyang hindi sila basta kumukuha ng kung sino-sino, lalo na ng mga hindi kilala. Sa paligid, may mga bulong na kumukutsa sa binata, tinutukoy siyang isang mahina at walang silbing salamangka. Tahimik lamang ang binata, bagamat sa kanyang isipan ay muling nagbalik ang alaala ng nakaraan. Naunawaan niyang sa mga panahong iyon, higit na pinapahalagahan ng lahat ang mga nakasisilaw na kasanayan at mataas na estadistika, ngunit hindi pa nila natutuklasan ang tunay na kahalagahan ng kontrol at estratehiya. Napansin din niyang mabagal at mahirap isagawa ang mga kasanayan ng Thunder Knight, at mahina ito laban sa mga kalabang mabilis o may resistensya sa kidlat. Nagpatuloy ang papuri ng mga tao kay Yusanami, ngunit sa dulo, dumating ang isang babae na may bahagyang pagkabalisa. Pabulong na nagpayo na huwag na sanang magsalita ng ganoon. Pinili ng binata ang katahimikan. Ipinahayag niyang mas makabubuting mag-isa na muna siya habang hindi pa siya ganap na nagtitiwala ang iba. Sa huli, nagpasalamat pa siya ng may mapait na ngiti at umalis, habang nakatingin si Yusanami na may bahagyang ngisi, payo pa'y itigil na lamang ng binata ang pangarap bilang manlalakbay kung nais niyang hindi agad mamatay. Sa mga sumunod na araw, natagpuan si Akoma sa silid arkibo ng Adventurers Guild. Binubuklat niya ang mga tala, iniisip na ang pagkakaroon ng pansamantalang pangkat ay hindi pa sapat upang makuha ang tiwala ng lahat. Narating niya ang estante ng mga aklat at nagpa siya na mas mainam na humanap ng mga kasamahan upang makabuo ng isang ganap na grupo, isinasaalang-alang din ang pagiging tugma sa kanyang kakayahan na may kinalaman sa gravity. Napabuntong hininga ang bayani habang nakakunot ang noo, naalalang kailangan pa niyang mag-level up at makakuha ng ilang tagumpay. Ipininid niya ang mga mata at inalala na nagawang talunin si Redcap nang walang kahirap-hirap sapagkat madaling mabasa ang galaw ng mga mababang level na halimaw. At natutunan na rin niya kung paano gamitin ang kapangyarihan ng gravity. Ngumiti siya habang pinitik ang daliri at nagpa siyang mag-level up ng kaunti bago tumungo sa mga mataas na rift. Binuksan niya ang aklat at iniisip na ang pinakatamang rift para sa kanya ay ang Stone Statue Temple na nasa level 25. Sa kanyang guni-guni ay lumitaw ang isang kulay ubing portal na inilarawang angkop para sa pag-level up at pagmimina ng mga bato, at ito ay nasa ilalim ng pangangalaga ng isang guild. Naalala niya ang rift kung saan naglalabasan ang mga naglalakad na estatwa, mga halimaw na madali lamang talunin. Doon, kung ikaw ay nasa mid-level, maaaring mahusay na mang-alap ng mga materyales at sabay na mag-level up. Hinimas ni Ikoma ang kanyang baba, iniisip na ang lugar na ito ay kahawig ng isang dungeon para sa mga baguhan, at kung kaya niyang mangaso ng mag-isa, mas mabilis siyang makakahanap ng mga kasamahan. Ibinaba niya ang mga tala sa lamesa at napagtanto na nasa mababang level 12 pa lamang siya. Nag-aalalang sapat ba itong magsilbing hakbang tungo sa pag-unlad nang hindi kinakailangang sumulong ng malalim sa rift. Isinara niya ang aklat at tinanggap na wala na siyang ibang magagawa. Nagpatuloy siya, may pag-asa na sa pag-level up sa Stone Statue Temple ay makatagpo siya ng mga klase na aangkop sa kanyang kakayahan. Makalipas ang ilang sandali, sa loob ng isang dungeon, isang lalaki ang dahan-daang bumababa sa hagdan, hingal na hingal at hawak ang kanyang kamay. Nakatingin ito sa unahan at nagbabala na huwag kailanman makinig sa kalaban. Subalit nadapa ito sa isang malaking tipak ng bato. Sa takot ay lumingon siya at napasigaw. Isang napakalakas na hampas ang bumagsak sa sahig,
at isang dambuhalang estatwang may maraming mukha ang lumitaw sa itaas ng kanyang biktima. Samantala, sa labas ng rift, isang receptionist ang nabigla at muling nagtanong kung sigurado ba ang binata na papasok sa Stone Statue Temple sa kabila ng pagiging level 12 lamang niya. Ipinakita ng bida ang kanyang card na nagpapatunay na naaayon ito sa mga patakaran. Bagamat kabado, napilitan ang babae na sumang-ayon matapos silipin ang talaan. Napakunot ang kanyang noo at mariing sinabi na para na itong pagtungo sa sariling kamatayan sapagkat ang inirerekomendang level para sa rift na yun ay 25. Ngunit tumalikod lamang ang binata. Ayaw nang makinig pa. Sinabi ng babae na ang dungeon ay hindi matatag at maaaring maglaman ng napakalalakas na kaaway. Ngumiti si Aikoma at naghayag na titingin lamang siya sandali at agad ding babalik. Dinampi niya ang kamay sa portal, batid na kung walang panganib ay hindi siya lalakas. Alam niyang wala siyang ibang mapagpipilian kundi ang lumaban sa mga malalakas na halimaw alang-alang sa kanyang level. Pumasok siya sa loob. Tahimik siyang naglakad sa mahabang pasilyo, iniisip na hindi siya magtatagal at kung makakatalo man siya ng kahit isa. Sapat na upang madagdagan ang kanyang level. Habang dumaraan siya sa mga estatwa sa tabi ng dingding, isa sa mga ito ay biglang gumalaw. Kasunod ang isang matinis na lag-itik, at ang estatwa ay nagbangon, iwinasiwas ang hawak na espada. Mabilis na nakaiwas ang bayani, waring walang kahirap-hirap. Sa sistemang nakalutang sa kanyang paningin, nakita niyang level 20 ang kalaban. Itinuring niyang sapat na yon. Muling umatake ang estatwa ngunit mabilis pa rin siyang nakaiwas, ramdam ang pagkadikit ng espada. Nagtago siya saglit sa tabi ng dingding, at nang sumiklab ang liwanag ng sulok, tumambad ang mukha ng estatwa. Sa kanyang palad ay nabuo ang isang kulay ubeng bilog at ginamit niya ang gravity weakening. Saglit lamang at nasa likuran na siya ng kalaban, mabilis na sumalakay. Bagamat dahan-dahan itong lumingon, alam niyang hindi siya katapat ng halimaw na yon. Sunod-sunod na hiwa ang ibinigay niya gamit ang kanyang espada. At bagamat wasak at nagkabitak-bitak ang estatwa, nananatili itong nakatayo. Inamin niya sa sarili na malakas ito, subalit batid din niyang puro depensa lamang ang kahusayan nito. Muling umatake ang estatwa, subalit ngumiti si Aikoma, batid na mas mabilis siya. Muling lumiwanag ang kanyang katawan, at sa kanyang kamay ay lumitaw muli ang bilog para sa gravity weakening. Umiwas siya ng eksakto, at sinabay ang isang bigwas ng espada na pinatindi ng double gravity. Tumagos ang talam sa katawan ng estatwa. At sa mismong sugat ay sumiklab ang liwanag. Nahati ito sa dalawa. Ibinunot ng binata ang kanyang espada, ibinalik ito sa kaluba na may kasamang tunog, at inalala kung paanong ang pagpapababa ng pressure, kasunod ng mabilis na pagbilis, at agarang pagbawi bago tumama ang atake ay nagbibigay ng napakalakas na bagsak. Naguho sa kanyang harapan ang estatwa, at dumating ang abiso mula sa sistema na nakatanggap siya ng 28 karanasan at tumaas sa level 16, napangiti ang binata habang tinitingnan ang kanyang mga katangian. Masaya na nakapagtaas siya ng ilang level at nakakuha rin ng skill points. Pindot niya sa screen ang opsyon upang agad na pataasin ang gravity magic at gravity control sa level 2. Hinimas niya ang kanyang baba, napagtanto na sapat lamang yun para sa isang kasanayan. Kumarba ang kanyang labi sa isang pilyong ngiti, kontento sa naging resulta. Matingkad ang tingin ni Ioma sa bintana ng sistema at napagtanto niyang kaya na niyang kontrolin hindi lamang ang bigat kundi pati ang direksyon ng pressure. Inilingon niya ang paningin at nagpasya na, depende sa paggamit, napakakapaki-pakinabang ng kasanayang iyon. Yumuko siya upang pulutin ang isang pulang bilog, tinandaan na natamo niya ang kanyang pakay kahit papaano. Sa kanyang palad ay nakahimlay ang Demon Core. Sapat na patunay ng kanyang tagumpay laban sa naglalakad na estatwa. Pinagmasdan nito ng binata, iniisip na maaari na sana siyang bumalik, subalit marami pa siyang natitirang mana. Sandali siyang lumingon at muling ngumiti, nagpa siyang subukan ng bago niyang kakayahan. Sa kabilang banda, isang binatang blondeng nagpakawala ng kulog ang nagpatamba sa isang estatwa, hinati ito sa dalawa. Nakatayo siya sa harapan ng naglalagablab na mga labi ng kalaban. Pinuri ng isang kasama ang binata. Sinasabing karapat-dapat lamang na kaya niyang pabagsakin ang ganoong halimaw sa isang hampas. Ngumiti rin ang babae, dagdag na kahit pa may proteksyon laban sa kidlat, hindi nito kakayanin ang ganoong lakas.
Tumawa ng mayabang si Sho at nagpahayag na ang kanilang depensa ay hindi nakikita at ang lugar na ito ay idineklara lamang na isang training rift. Ang lalaking nakarating na sa level 26 ay ngumiti, iniisip na hindi na sila mabilis lumakas tulad ng dati at oras na upang lumipat sa mas mahihirap na rift. Tinapakan niya ang mga labi ng estatwa habang nakakunot noong binanggit ng Moreno ang tungkol sa isang mangkukulam mula sa guild, animoy hindi sang-ayon sa ginawa ng kasama. Pinaikit ni Sho ang kanyang mga mata at sagot na mabuti lamang ang kanyang hangarin. Iwinasiwas niya ang kamay at dagdag na kung pumasok ang binata sa rift na yun ng mag-isa, baka namatay na siya, kaya't walang saysay ang pagbibigay ng huwad na pag-asa. Nilapitan niya ang isa pang kasama at tinanong kung mali ba ang ginawa ng kanilang pinuno, subalit huminga lamang ito ng malalim at nakiusap na huwag nang tanungin pa. Napalingon si Sho sa hagdang pinagmumula ng mga yabag. Hinugot ng isang manlalakbay ang kanyang espada, iniisip na marahil ay paparating ang mas marami pang naglalakad na estatwa. Napakunot ang babae at nagtanong kung bakit napakalakas ng mga yabag. Ngumisi naman ang isa pang kasama at sinabi na wala silang dapat ay pangamba sapagkat maging ang mga halimaw ay may kani-kanyang katangian. Sa kanilang harapan, lumitaw ang isang dambuhalang estatwang maraming mukha. Natigilan ang lalaki at ang babae, hindi maunawaan kung ano yun. Kumagat sa labi si Sho, nagtataka kung bakit may ganoong kalaking halimaw sa rift na yon. Naitala ito bilang isang walking statue na nasa level 30. Sinabi ng binata na mas mataas lamang ito ng kaunti kaysa sa karaniwang kalaban, walang iba. Ngunit sa pagkakakita ng Moreno, bumilis ang tibok ng kanyang puso, hindi pa sila kailanman nakalaban ng ganoong uri. Pinaikit ni Sho ang mga mata at inamin sa sarili na ang pakikipaglaban sa mahihinang halimaw ay nakakaumay. Pumwesto siya sa isang panlaban na tindig at nagpahayag na ang isang Thunder Knight ay higit na malakas kaysa sa karaniwang manlalakbay ng kanyang level. Nagkaisa ang buong grupo, nakatingin sa kalaban, at ngumiti ang kanilang pinuno, handang ipakita ang kanyang kakayahan. Itinaas ng estatwa ang braso at ibinagsak ang isang malakas na hampas na nagpasabog sa sahig. Nanlumo ang isang lalaki, tanong kung kakayanin ba nila, ngunit ngumisi lamang si Sho at nagsabing 3 laban sa 1 ay dapat sapat na. Hinugot ng binata ang kanyang espada, nakataas ang kilay at binanggit na anuman ang level nito, isa pa rin lamang itong walking statue. Itinaas ni Sho ang kanyang sandata, nagpahayag na ang kanilang mga galaw ay mabagal at madaling hulaan. Tinitigan siya ng estatwa gamit ang isa sa mga mukha at kumaway. Mabilis na umatras ang binata, kagat ang kanyang labi. Itinapat niya ang espada at napagtanto na kahit bumilis ang halimaw, pareho pa rin ang pagitan ng mga atake. Tumalon siya pasulong, tumawag ng kidlat, at sumugod. Tumama ang espada sa katawan ng estatwa, at sandali pa'y nasa likuran na siya ng kalaban, tinatanong sa isipan kung naunawaan na ba nito ang kanilang agwat sa lakas. Ngunit hinawakan ng halimaw ang hawakan ng espada, lumingon, at gumanti ng hampas. Napakunot ang noo ni Sho. Nagliliyab ng mahika, at naiinis na sa mga walang saysay na galaw ng kalaban. Subalit kinailangan niyang lumapit, nagningges ang pulang mga mata ng halimaw bago umatake, at nasugatan ang binata. Bumagsak siya, pikit ang mga mata, pinipilit maunawaan ang halimaw na nasa kanyang harapan. Naging mapotla si Sho, hindi makapaniwala kung paano ito naging ganoon kalakas kahit kaunti lamang ang diferensya sa kanilang level. Nag-aalala ang babae habang nakatingin sa dagwang binata, tinawag ang kanyang pangalan. Subalit sumagot ito na huwag siyang magpa-distract sa laban. Paglingon ng babae, halos nasa tabi na nila ang estatwa. Isang malakas na hampas ang binitiwan nito laban sa Moreno na halos hindi nakaharang gamit ang espada. Sumugod ang isang lalaki upang tulungan si Karen, subalit agad itong tinamaan sa sikmura at bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig. Napatitig si Sho sa bumagsak na kasama, nanlalaki ang mga mata, hindi maunawaan ang nagaganap. Nakatindig ang estatwa sa kanilang harapan at sinikap ng binata na arukin ang kasindak-sindak na halimaw na iyon. Kumislap ang pulang mata nito at iniunat ang kamay. Itinaas ni Sho ang kanyang espada, tinawag ang lightning strike, at nagpa siya na bilang pinakamalakas na manlalakbay, hindi siya maaaring magpatalo sa takot. Bumagsak ang isang maliwanag na kidlat sa kalaban. Nakakunot noo ang binata, taimtim na iniaalok sa halimaw ang pinakamatinding kasanayan ng isang Thunder Knight, sapagkat ngayong laban na ito, hindi ito makaliligtas ng basta-basta.
Pinisil ng estatwa ang kumikislap na talam at umungol. Nanlaki ang mga mata ng binata at napanganga. Naaalala ang ngiti ng babae kanina habang sinasabing may protection laban sa kidlat ang mga halimaw na iyon, ngunit hindi sapat upang pigilan ang kanyang lakas. Ngunit biglang nabali ang espada niya. Napaupo ang blondeng manlalakbay. Walang magawa habang nagkakadurog-durog ang kanyang sandata. Nanggigil ang binata at mariing ibinulong ang pagtanggi. Napuno ng luha ang kanyang mga mata, umaasang isang bangungot lamang ang lahat ng ito. Inabot ng halimaw ang hawakan ng kanyang sandata. Nagsimangot ang maskarang estatwa at itinaas ang kamay para umatake. Humingi ng awa si Shou, nakaluhod, nanginginig ang buong katawan, at idinikit ang noo sa sahig, pakiusap na huwag siyang patayin. Isang anino ang damaloy sa paligid. Biglang kumislap ang kulay ubeng enerhiya sa hangin. Habang nakataas na ang espada ng halimaw upang ibagsak, isang malakas na sipa ang tumama, kasabay ng gravity weakening. Natigil ang kalaban, nagulat nang makakita ng kulay ubeng marka sa kanyang tagiliran. Lumapag si Ayakoma, balot ng nakasisilaw na enerhiya, nakatitig ng mariin, at mariing binigkas na hindi magiging ganoon kadali ang laban na ito. Napatitig ang blondeng lalaki at nabigla, kinilala ang baguhan mula sa guild. Ngunit hindi siya nilinggan ni Ayakoma. Naging mapatlas si Shou, sigaw na hindi niya makakayang kalabanin ang ganoong uri ng halimaw. Kinusat ni Ayakoma ang kanyang baba, umamin na tama iyon dahil nasa level 16 lamang siya. Kumislap ang mga mata ng estatwa at napansin ng binata ang napakalaking agwat mula sa level 30. Sa kanyang isipan, sinabi niyang ang halimaw na ito ay nag-evolve na sa kakaibang estado, lumalamon ng mga manlalakbay at ibang halimaw upang lumakas. Humigpit ang hawak ng binata sa kanyang espada, nakaharap sa dambuhalang estatwa, tiniyak sa sarili na marami pa siyang natitirang mana at sapat yun para sa isang mabigat na labanan. Inunat niya ang talam, handang magsimula. Ngumisi ang halimaw at yumuko, habang tinatanong ni Shou kung talagang umaasang matatalo ito ng binata. Mariing inutos ng blondeng manlalakbay na kailangan na nilang tumakas, at idinagdag ng isa pa nilang kasama na kahit tatlo sila ay hindi pa rin nila kakayanin. Nakahandusay ang dalawa nilang kasamahan sa sahig. Walang lakas. Sumimangot si Ayakoma, kumalap ng maitim na enerhiya, at muling ginamit ang gravity weakening. Sumugod ang halimaw na kumakaskes ang lupa, ngunit mabilis na nakaiwas ang binata, nag-iiwan ng bakas na kulay ube sa hangin. Lumiko ang estatwa at iwinasiwas ang espada, subalit damapa si Ayakoma, saka tumulak mula sa sahig. Ilang sandali pa, nasa itaas na siya ng kalaban at ibinaba ang talam sa ulo nito. Nabigla ang blondeng lalaki, hindi makapaniwala na ang isang baguhang may magic class ay kayang umabot sa ganoong bilis at lakas. Napakunot ang noo ni Ayakoma, iniisip na bagamat mabagal para sa level nito ang kalaban, halos wala itong natatanggap na pinsala. Isa itong walking statue na nakatuon sa depensa, at dahil sa malaking diferensya ng level, halos walang epekto ang kanyang mga atake. Mariing pinaikit ni Ayakoma ang mga mata, batid na ang pagpapanatili ng gravity control ay labis na sumisipsip ng mana. Wala na siyang oras, kailangan na niyang tapusin agad ang laban. Muling hamampes ang estatwa, ngunit mabilis na umatras ang binata. Tinawag ang mas malakas na enerhiya, nagpas siyang wala na siyang ibang mapagpipilian kundi ang gamitin ang kanyang huling atake. Humiyaw ang halimaw at muling umatake, ngunit nakaiwas siya ng mabilis. Napailing ang blondeng lalaki, ramdam ang pagod, naisip na mas mataas ang depensa ng halimaw kaysa sa kanyang inaasahan. Balot ng kulay ubeng enerhiya ang katawan ni Ayakoma. Alam niyang kung walang gravity weakening, hindi niya makakayang tapatan ang kalaban. Sumugod siya, hindi na nag-aksaya ng oras. Muling ibinagsak ng estatwa ang mabigat na espada. Umatras ang binata, naiwasan ang bagsik ng atake, saka tumulak paakyat. Sa ere, tumitig siya sa halimaw na umuungol, at nang kumilos ito upang abutin siya gamit ang mga kuko, nagliwanag ang kanyang buong katawan sa kulay ubeng mahika. Sa isang iglap, nasa tuktok na siya ng ulo ng estatwa. Nanlaki ang mga mata ni Shou, hindi makapaniwala na kayang umabot ng ganoong bilis ng isang mage. Bahagyang lumundag si Ayakoma, at nang umiling ang halimaw, pumikit siya, nakaisip ng bagong taktika. Napagtanto niya na ang ikalawang antas ng gravity control ay nagbigay sa kanya ng isang bagong kasanayan. Panahon na upang subukan ito.
Gamulong siya sa ere at ginamit ang gravity shift. Ilang sandali pa, nakabaliktad na siyang nakatayo sa kisame habang umiikot ang estatwa, hinahanap kung saan siya naglaho. Ngumiti si Ioma at inamin na kahanga-hanga ang naging epekto. Pinisil niya ang hawakan ng espada at nagpa siya na panahon na upang tapusin ang laban. Mula sa kisame, tumulak siya pababa gamit ang double gravity. Kumislap ang talim ng kanyang espada habang bumabagsak siya nang hindi kapani-paniwala ang bilis. Mariin ang kanyang titig, kasabay ng pagbigkas na ito na ang wakas. Sa isang iglap, nakalapag siya sa likod ng estatwa, hiniwa ito sa dalawa gamit ang teknik na meteor fall. Kumislap ang hiwa sa katawan ng halimaw, at ang maskara nito ay nahulog sa sahig, nabasag. Itinaas ng binata ang kamay sa kanyang balikat at tumindig, habang nag-anunsyo ang sistema ng kanyang pag-angat sa level 23 at nakakuha ng 524 na karanasan. Lumingon ang Moreno, nagtatanong kung kumusta ang ipinakita niyang laban. Napangisi ang kasama, hindi makapaniwalang natalo niya ang isang kalabang doble ang lakas kumpara sa kanya. Ngunit biglang bumagsak si Ikoma sa sahig, pagod na pagod, at tanging soft fall ang nakabawas sa pinsala. Napangiti siya ng bahagya, alam na ginamit niya ng sobra ang kanyang mana. Napasimangot ang blondeng manlalakbay, hindi makapaniwala sa kapangyarihang kanyang nasaksihan. Sa kanyang harapan ay nakahandusay ang mga labi ng estatwa na kahit ang sariling lightning strike niya ay hindi man lang nag-iwan ng gasgas. Napakamot si Sho, nahihiyang ngumiti, at inamin na hindi niya inakalang siya mismo ang mailigtas. Lalo na't kung ano-anong bagay ang nasabi niya laban sa binata sa guild. Nanlumo ang isa pa nilang kasama, iniisip na baka balakin ng Moreno na ipahiya si Sho bilang paghihiganti. Ngunit lumapit ang pangunahing tauhan, iniunat ang kamay, at tinanong kung kaya ba nitong tumayo. Nanlaki ang mga mata ni Sho sa pagkagulat, saka ngumiti at tinanggap ang tulong, taos pusong nagpasalamat sa pagliligtas sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, nasa loob na sila ng Adventurers Guild. Nanlaki ang mga mata ng babae at muling nagtanong kung totoo bang nakaharap siya ng isang level 30 walking statue. Tumango ang binata, dahilan upang Ma'am Atla ang kausap, hindi makapaniwalang nagawa niyang talunin kahit isa. Napakunot noo ang receptionist at mariing sinabi na hindi siya naniniwala, lalo't baguhan pa lamang ito at nag-iisa. Itinaas ni Ikoma ang isang dagwang bilog na bato, ipinaliwanag na sapat na itong patunay. Marahang tinanggap ng babae ang tropeo, bulong na mukhang tunay itong galing sa level 30 na halimaw, kaya't may re-record ang kanyang tagumpay, bagamat may bahid ng pagdududa. Itinanong ng receptionist kung nais ba niya itong ibenta sa halagang 200,000 yen. Pinagmasdan ng binata ang sphere, iniisip na sapat na ito para sa umpisa. Lumingon siya nang marinig ang pagtawag ng blondeng lalaki. Ngumiti si Sho, kumaway, at muling nagpasalamat sa kanyang pagliligtas. Masigla niyang ibinalita na nais siyang imbitahan upang sumali sa Thunder Knights. Nabigla ang mga nakapaligid, hindi makapaniwalang inaalok ang binata ng pinakamalakas na grupo ng mga baguhan. Maging ang receptionist ay napatingin sa kanya, hindi makapaniwalang hawak niya pa ang sphere bilang patunay. Bahagyang tumango si Sho, sinabing napakaswerte niya sapagkat marami ang nangangarap ng ganoong pagkakataon. Nagkamot ng ulo ang bida, litong-lito, ngunit pinakalma siya ni Sho, paalala na siya ang naging tagapagligtas. Ngunit sumimangot si Ioma at mariing tinanggihan ang alok. Natigilan ang lahat nang marinig ang kanyang pagtanggi. Napabuntong hininga si Sho, pinapaalalahanan siya na naghahanap siya noon ng grupo. Ngunit mariing idineklara ng binata na nagbago ang kanyang mga plano. Lumakad siya palayo, iniwang nakanganga si Sho. Habang papalapit sa pinto, iniisip niyang kailangan niyang magmadali kung nais niyang mag-level up sa ganitong bilis. Sa kanyang isipan ay lumitaw ang imahe ng isang itim na espada. Naalala niya ang nalalapit na paglitaw ng bagong rift na tinatawag na Crazy Dream Theater, kung saan matatagpuan ang natatanging gamit na kanyang kailangan. Napangisi siya, mariing hinigpitan ang kamao, batid na naaalala pa niya ang lahat ng nangyari roon, kaya't dapat siya ang maunang makakuha ng artifact. Inilabas niya ang mga kristal mula sa kanyang bag, idineklara na nais niyang ibenta ang mga materyales. Napamaang ang lahat, hindi makapaniwala. Namumutla ang receptionist, hinuhulaan na muli siyang nangaso ng mag-isa. Binuksan ng bida ang kanyang sistema. Itinuro ang kanyang ranggo.
At inihayag na nais niyang mag-apply para sa promosyon tungo sa rank D. Ipinakita ni Ioma ang isang piramide, habang inaalala ang sistemang sinusunod ng mga manlalakbay. Nagsisimula sa rank F, maaaring tumaas sa rank E, at pagkatapos sa rank D, kung saan maaari nang makapasok sa mga tunay na rift. Mariing ipinunto ng receptionist na kailangan muna niyang umabot ng level 25. Ngunit ipinakita ng binata ang kanyang mga katangian, na may sapat na level para rito. Napahinto ang babae, hindi makapaniwalang umabot siya agad sa level 26 bilang isang baguhang may magic class. Tinitigan niya ang binata, nagtatanong kung bakit ganoon siya kabilis mag-level up. Tahimik itong tumitig pabalik, habang iniisip ng receptionist kung gaano kalakas ang isang gravity master. Napangisi ang binata at tinanong kung maaari na ba siyang may ranggo bilang di naalala niya ang huli niyang laban at napagtanto na hindi lamang batay sa kanyang class ang kanyang lakas, kundi pati na rin sa kanyang karanasan at kaalaman bilang isang dating rank S. Ngumiti ang moreno at nagpasya na kailangan niyang tumaas agad ng ranggo, kahit pa magmukhang kakaiba. Sa kanyang guni-guni ay lumitaw ang iba't ibang dungeon card, iniisip na sa rank D ay mabubuksan na niya ang maraming pintuan, at magiging mas madali para sa kanya ang pagtanggap ng mga misyon. Inisip ng binata ang isang bowlang apoy na may talam at muling naalala ang nalalapit na paglitaw ng Crazy Dream Theater Rift, na naglalaman ng isang natatanging sandata. Sa kanyang isipan ay sumulpot ang imahe ng isang lalaking nakakuha nito, biglang nagkaroon ng nakapangingilabot na kapangyarihan, ngunit kalaunan ay nawala ng katinoan at nagsimulang pumatay ng mga manlalakbay. Mariing pinisil ni Ikoma ang kanyang kamao at pumikit, nagpapas siyang hindi niya hahayaang muling mapunta sa maling kamay ang ganoong uri ng sandata. Napatingin siya sa paligid ng bulwagan, napansin ang maraming manlalakbay na nagtitipon. Alam niyang kailangan niya ng kasama upang malinis ang rift. Subalit, iniisip niyang mas makabubuting humanap ng kalyadong mahusay gumamit ng gravity magic kaysa bumuo ng malaking grupo na posibleng bumagal sa kanilang kilos. Sa kanyang imahinasyon ay lumitaw ang silweta ng isang kasamahan na sapat na ang kasanayan, at nakita niya ang sarili niyang nakikipagkamay sa tinaguriang lone wolf na tatanggap sa kanyang mga kondisyon. Kinusat niya ang kanyang baba at inamin na kakaunti ang mga posibleng pagpipilian. Pagtingin niya sa mapa, tinanong ang sarili kung makakahanap ba siya ng ganitong kakampi sa napakaikling panahon. Nagpasya siyang subukan din ng iba pang guild. Ilang oras ang lumipas, naglalakad siya sa lansangan. Napagtantong halos buong araw na siyang umiikot sa iba't ibang guild ng lungsod. Sa ikaapat na pagkakataon, tumitig siya sa pasukan ng isa pang guild, nagbubulong sa sarili na baka kailanganin na niyang ibaba ang pamantayan sa pagpili. Sa loob, biglang sumigaw ang isang manlalakbay, hindi makapaniwalang ganoon kababa ang halaga niya. Isang dalagang may maikling gupit ang nahihiyang yumuko, humihingi ng paumanhin kay Alway. Nakahalukip-kip ang babae, malamig ang tinig na nagsabing hindi niya kailangan ang ganoong paghingi ng tawad. Napakunot ang noo ng bida, mariing idineklara ng blondeng babae na aalisin niya si Satsuki sa kanilang grupo. Namutla ang dalaga, nagmamakauli na mas magpapakabuti siya sa susunod, ngunit agad siyang sinupalpal. Ipinakita ng babae ang mga katangian niya, mariing binyansagang mahina at walang silbi ang mga kasanayan nito. Mariing nakangisi si Alway, dagdag pa na pwede siyang manghingi ng bayad kapalit ng mga walang kwentang pagsisikap ng dalaga. Napaluha si Satsuki ngunit pinilit-pinigilan ang sariling sumagot, mahigpit ang pagkakapikit ng labi. Pinanood lamang sila ng pangunahing tauhan, nakasuksok ang kamay sa bulsa, sapagkat ang tagpong iyon ay muling nagpabalik sa alaala kung paanong siya man ay tinalikuran ng kanyang dating grupo. Alam niyang hindi dapat umasa sa awa o habag pagdating sa pagpili ng kakampi. Ngumisi ang blondeng babae at mariing idineklara na walang saysay ang uri ng class na pipiliin ni Satsuki. Bahagyang napako si Ikoma nang marinig ang salitang shaman. Nabuo agad sa kanyang isip na ang class na yun ang pinakamainam para sa isang gravity master, sapagkat magiging mahalaga ang kakayahan ng shaman laban sa boss ng Crazy Dream Theater. Pinagmasdan niyang mabuti ang dalaga. Napansin ni Alway ang kanyang titig at may inis na sinabi na hindi yun oras para magpakilala. Binuksan ng bida ang kanyang mga katangian at mariing nagpahayag na dumating siya sa guild na yun upang maghanap ng kakampi. Nabigla ang blondeng babae nang makita ang kanyang status, kinilalang isa na siyang D-rank adventurer. Mabilis na nagbago ang ekspresyon nito, nagalak na napaalis niya si Satsuki,
sabay sabing may lugar para sa kanya sa kanilang grupo. Ngunit diretsyong lumapit si Aikoma kay Satsuki, tinanong ito kung nais niyang makipagsanib puwersa. Napatingin ang dalaga, hindi makapaniwala, at muling nagtanong kung tama ba ang narinig. Nabigla ang blondeng babae, halos mapasigaw, hindi makapaniwalang siya ang pipiliin. Napakunot noo si Aikoma, alam na napakapalad niyang makatagpo ng isang shaman, kaya't hindi niya palalagpasin ang pagkakataon. Mariing iginiit ni Alway na walang silbi ang ganoong klas, at mas makabubuting sumama na lamang siya sa kanilang grupo. Nahihiyang nagsalita si Satsuki, sinasabing tatanggapin niya ang alok ngunit siya'y nasa level 10 pa lamang samantalang AD rank na ang binata. Hinawakan siya ng binata sa kamay, mariing sinabing madaling maresolba ang usapin ng level at higit sa lahat. Kailangan niya ang lakas nito. Mariin namang tinutulan ni Satsuki, umaming napakahina niya at magiging pabigat lamang, ngunit tiniyak ni Aikoma na tutulungan niya itong magbago. Pinawisan ang dalaga, nag-aalangan kung dapat pa ba siyang magpatuloy bilang isang adventurer. Ipinatong ng bida ang kamay sa kanyang dibdib, taimtim na humiling na bigyan siya ng kaunting panahon. Nabigla ang dalaga sa pangako niyang tutulungan siyang maging mas tiwala sa sarili. Yumuko si Satsuki, hiling na kung ganoon ay sana'y alagaan siya nito. Nanlamig si Alway, mahinang bulong na pagsisisihan niya ang pagpili sapagkat walang silbi ang mga mage. Ngunit marahang pumikit si Aikoma at nagpasalamat sa kanyang payo. Tumalikod siya, idineklara na mas kilala niya ang sariling klas kaysa sa kanila. Mabilis na sumunod si Satsuki sa kanyang bagong kasama, litong-lito ngunit may pag-asa. Sa kanyang isipan, napagtanto ni Aikoma na ang mga kahinaan ng isang shaman ay maaaring tabunan ng gravity magic, at ang kanyang mga sumpa ay magiging napakahalaga laban sa boss ng Crazy Dream Theater. Ngumiti ang pangunahing tauhan, tiniyak na basta't kasama niya si Satsuki, walang duda na makukuha nila ang sandata. Umupo ang dalaga sa mesa, ipinakilala ang sarili, at bahagyang nagtanong kung maayos ba ang lahat. Magkaharap na nakaupo sina Satsuki at ang bida. Nakayuko ang dalaga, iniisip na mahina ang kanyang klase. Ngumiti ang bida at ipinaalala na kahit ang kanya ay isang uri ng magic class na kadalasang tinuturing na walang silbi, balang araw ay magbabago rin yun. Mahigpit na nagsalubong ang mga kamay ni Satsuki at nagpahayag na gagawin niya ang lahat, anuman ang training rift na kanilang pasukin. Saglit siyang natigilan nang pigilan siya ng bida, na naglahad ng plano para sa isang bagong rift na malapit ng lumitaw, isang rift na may level 30. Nagtaka si Satsuki at nangamba, dahil batid niyang ang mga ganitong uri ng dungeon ay kabaligtaran ng mga training rift. Walang gaanong impormasyon tungkol dito at madalas ay masidhing mapanganib. Pawis ang noo ng dalaga habang inalala na level 17 lamang siya at mahina pa ang kanyang klase. Samantala, nanatiling panatag ang bida at nagpahayag ng kahandaan, na batid niya ang lahat ng natutunan mula sa matagal na pagbababad sa mga aklat tungkol sa rift na yun. Alam niyang kung silang dalawa ay magsasama, malaki ang tsansa nilang magtagumpay. Ipinakita niya ang espada at nagpaliwanag na kailangan niya ang isang bagay mula sa rift na yun, bagamat hindi niya mabanggit ang lahat ng detalye. Nanatiling palaisipan yun kay Satsuki, lalo na't imposible raw hulaan kung saan at kailan lilito ang isang bagong rift. Biglang umalingaw-ngaw ang tunog mula sa kanyang telepono. Kapwa nilang tiningnan ang kani-kanilang mga screen at lumabas ang babala, may bagong rift na lumitaw malapit lamang. Napangiti ang bida at nagpasya na bukas pa lamang ay sisimulan nila ang kanilang paglalakbay. Kinabukasan, tumayo sila sa harap ng pasukan at napansin ni Satsuki na walang ibang tao sa paligid. Isang lalaking nakasalamin ang nakatayo malapit sa isang van. Kasunod nito, isang babae ang kumari pa ng takbo papalapit sa kanila. Ipinaliwanag nito ang tungkol sa madilim na enerhiya at mga kristal, at hiniling na makakuha sila ng anumang impormasyon, maging tungkol sa estruktura ng rift o sa kakayahan ng boss, at sinigurong dapat silang makabalik ng buhay. Mapatla ang mukha ni Satsuki, na batid ang panganib ng mga unknown rift. Tumango lamang ang bida, hindi binabanggit na hindi siya nagsasabi ng lahat ng totoo. Nang matransport sila, napadpad sila sa Crazy Dream Theater Rift. Bagamat kinakabahan, nagpahayag si Satsuki ng kahandaang lumaban. Hawak ang kanyang staff, pinilit niyang maging matatag. Pinayuhan siya ng bida na sapat na ang kanyang kakayahan sa curse magic, lalo na kung gagamitin niya ang kasanayan ng mana drain. Batid ng bida na ang kasanayang iyon, na sumisipsip ng enerhiya ng kaaway,
ay mahalaga para mapanatili ang kanyang kakayahan sa gravity ng mas matagal, kaya't mas mapapahaba ang kanilang pananatili at mas mapapabilis ang pagtaas ng level. Bagamat nagduda si Satsuki kung sapat ang ganitong uri ng magic, tiniyak ng bida na siya ang mamumukot bilang Pain habang siya'y aatake. Hindi nagtagal, isang circus bear na may level 26 ang umatake. Sa senyales ng bida, agad na bumuo si Satsuki ng magic circle at pinakawalan ang darkness bullet, tumama ito sa halimaw at ikinagalit nito. Mabilis na sumugod ang bida, ginamit ang double gravity at tinaga ang halimaw mula sa itaas. Sa isang iglap, bumagsak ang katawan ng halimaw sa kanilang tabi, habang ibinalik ng bida ang kanyang espada sa kaluban. Nang matapos ang laban, napakunot ang noo ng bida at naghayag na tapos na ang lahat. Kasunod nito, lumitaw sa system ang abiso na nakatanggap si Satsuki ng 212 experience points. Namula ang dalaga at tuwang-tuwa dahil sabay siyang umangat ng 3 level. Mariin niyang hinawakan ang staff, masayang inamin ang nararamdaman, bagamat nabanggit niyang pakiramdam niya ay tila isang pabigat lamang siya. Ngumiti ang bida at ipinaalala na kailangan niya ang lakas ng dalaga at mahalaga ring tumaas ang kanyang level dahil magkaalyado sila. Bahagyang napangiti si Satsuki at napabulong na ngayon lang niya naranasan ang ganitong pakiramdam kapag may kasama. Sa pagkakataong yon, nagpasya siyang ipagpatuloy ang pakikipagsama sa bida. Natawa ng mahina ang binata, nagpahayag na huwag masyadong magpumilit. Naalala ni Satsuki na dati lubos siyang kinakabahan at walang tiwala sa sarili. Ngunit tinulungan siya ng bida na magbukas at mapanatili ang kanyang likas na galing sa pakikipaglaban, kaya't nagawa niyang makisabay. Samantala, napakunot ang noo ng bida habang iniisip na kaya niyang talunin ang boss at makuha ang bihirang sandata. Sa kanyang isipan, sumulpot ang anyo ng isang pulang buhok na lalaki na sa kanyang nakaraang buhay ay nakakuha ng parehong espada at naging isa sa pinaka-nakatatakot na kriminal sa mga adventurer. Alam ng bida na kung siya ang makakakuha ng gantimpala ngayon, magbabago ang kapalaran at mas gaganda ang kahihinatnan. Sa kabilang banda, lumitaw ang alaala ng isang labanan, isang lalaki ang hamampes gamit ang maso. Ngunit mabilis na iniwasan iyon ng pulang buhok na lalaki na may mapangahas na ngiti. Tumama ang matalim na dagok ng kanyang patalim, na agad nagpabagsak sa kalaban. Ang ngiting iyon ay sinamahan ng pananalitang puno ng tiwala sa sarili. Sa harap ng tanawing iyon, mas lalong napatibay ang pasya ng bida na hindi niya hahayaang mapasakamay ng iba ang rift.